halos lahat ng gobyerno in recent history, merong effort na baguhin yung konstitusyon. Merong effort na tsa-tsa. Panahon ni FBR, no? Nagpatawag pa ng malaking rally diyan si Cory at saka si Cardinal Sin. Bago pumanaw si Cardinal Sin, no? May malaking rally laban sa tsa-tsa ni FBR. Nakakampi nila, no? Na sila yung nag-endorse as president. Noong panahon ni ERAP, nagkaroon din ng attempt at tsa-tsa, tawag nila Concord, no? Pero wala pang 3 taon ay nawala na si President ERAP Estrada. Noong panahon ni GMA, nagkaroon din ng dalawang effort. Dinesisyon pa nga ng Supreme Court yung People's Initiative nila Raul Lambino noong panahon ni GMA, no? So, panahon ni Digong, meron din yung tinatawag nilang shift to a federal system. No? At nung hindi nangyari yan, ay nagkaroon ng mga tulak for revolutionary government. Ibig sabihin ay itatabi yung konstitusyon at mag-extend ng term under a revolutionary framework. Pero hindi rin nangyari. Mukhang nung panahon lang ni Pinoy, hindi nangyari yung tsa-tsa. Walang ganung proposal. Usually, kasama sa tsa-tsa yung term extension. Paano yan susuportahan ng mga kongresista at saka senador kung wala silang benepisyo? Yeah. So, pakinabang nila dyan, usually, term extension. No, pwedeng mawala yung term limits at ma-extend yung kanilang... Tuloy ang Pasko, ibig sabihin. No, indefinitely habang buhay. No? So, yan usually yung kasama na medyo unpopular sa tao. Ang gusto ng tao kasi binoboto nila regularly yung kanilang mga leader. Diba? Yan yung magiging problema dyan. No?